Nakagawa nga po pala ako ng kakaibang suman na gawa nga po pala sa mais. Sa inyo pong lugar mga idol, ano po bang tawag nyo sa ganitong suman? May 3 pirasong mais nga po pala kami kahapon mga idol na ginawa naming suman. Bali ang una kong ginawa mga idol ay pinutol ko nga ang magkabilang dulo ng mais. Huwag mo lang itatapon yung balat nito mga idol kasi ito rin yung gagamitin natin sa pagbabalo. Pangit kasi kung yung dahon ng saging yung ating gagamitin. Medyo malapad naman kaya naman ito yung ating gagamitin. Sabay tatanggalin nga itong parang buhok nito. Pagkatapos mabalatan lahat mga idol ay itong paggagadgad nga yung ating aasikasuhin. Napakadali lang din naman yung paggagadgad kasi napakalambot nito. Huwag din masyadong malakas baka mapudpud na nga ito ng tuluyan. Pagkatapos magadgad mga idol ay itong buko naman nga yung ating kakayuri. Isang piraso lang din yung ginamit natin kasi hindi naman masyadong marami yung mais. Dito sa mixing bowl ay pagsasama-samahin na nga natin mga idol itong mga simpleng sangkap. Ang una nating ilalagay mga idol ay itong buko. Nakapaglagay nga rin pala ako dito ng milk powder na talaga namang magpapasarap sa suman. At para mas maging marami ay gagamit din pala tayo dito ng harina. Hindi rin mawawala sa akin mga idol ang maglagay nga nitong margarina at saka itong vanilla kapag gagawa ko ng suman. Nasa sa inyo naman kung maglalagay kayo ng puting asukal o di kaya itong brown. Memekos-mekos mo lang naman ito mga idol hanggang sa magpanti na nga yung kanyang lasa. O di ba mga idol, napakasimple lang naman gawin. Magkakaroon na tayo ng masarap na pangmerienda. At ito na nga yung ating pinakahihintay ay ang pagbabalot gamit nga po pala itong dahon ng mais. Sa una ay medyo nagulat nga ako na pati pala ang dahon ng mais ay pwede pala pambalo. Medyo nanibago nga kami ni nanay kasi hindi nga kami sanay gumamit nga ng dahon ng mais. Sanay kasi kami mga idol sa dahon ng saging kapag nagbabalot. Bagong ligo pa nga dito si nanay mga idol kaya naman salamat dahil tinulungan niya ako. Pagkatapos magbalot mga idol, sunod na gagawin natin ay ang pagpapakulungan ng tubig. Mas maganda kasi mga idol kapag magpapakulo muna tayo ng tubig bago natin ilagay itong suman. Mas madali kasing maluto mga idol kapag ganito yung ating gagawin. Umabot din siya mga idol ng halos 1 oras bago nga ito tuluyang maluto. So ayan, sa wakas makakatikim na tayo mga idol ng suman na gawa sa mais. Grabe, first time natin tong matitikman mga idol. So paano ba yan mga idol, mabubusog na naman tayo nito. Hanggang dito na lamang po mga idol ang video natin. Marami pong salamat sa panonood. Sa mga kababaeng kong waray, dako nga salamat mga idol sa inyong suporta. At syempre sa mga followers natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas maging sa ibang bansa, maraming salamat po ulit sa inyo mga idol. At kung inyo pong nagustuhan ang ating content, paki-like and share na lamang po. Marami pong salamat.